Magandang hapon po. Medyo late na si Simply Jane. Okay, dito ako sa Central Station, bumaba. Tapos ayan, I love Arroceros. Since na i-video na naman po natin iyan, so hindi na kailangan, no, yung Arroceros. Ayun yung fountain dito po sa Metropolitan Theater. So I don't know kung ito po yung, syempre yung main entrance niya po is doon sa kabila, no? Pero anyway, let's try this. Okay, parang ito lang po yung opening na nakita ko. Ayan po ang daanan. Dito rin po. At dito. Okay. Ayan, ayan. Good afternoon, sir. Hi po. So, pwede po ba akong ito po, mag-online register tayo. Tapos doon sa, ano kasi sa NCCA, nakuha ko na po yung ganyan. Yung MEP na booklet. Opo, doon sa NCCA. So, kaso hindi ako pwedeng mag-online register. Dahil wala po akong ano sa data. Yun po ang problema ko. So, eto, iikutan na lang po natin siya, no? So, ayan, nakikita nyo po, may mga ano siya. Actually, it's Art Deco. Yung design po ng building is Art Deco. So, si Arellano po ang architect nito. Okay, and matagal na po siyang ginawa. Actually, matagal na siyang ginawa. So, doon talaga ang opening. Opo, sa side pala. Nakaharap sa Arroceros. So, ito, iikutan na lang muna natin siya. Adelita Romualdo Bagcal. Si Adelita Pana, Ilocos Norte. Si Abina Cogwit, manlilikha ng bayan, La Paz, Agusan del Sur. Tingnan nyo naman, ang ganda ng kanyang ano, no? Oo, gawa. Ito din, HJ Sakinur Ain de Lasas, manlilikha ng bayan, sa Bongaw, Tawi-Tawi. Napakaganda po ng kanilang cultural costume. So 2023 manlilikha ng bayan. So Bagong Pilipinas, NCCA, ganyan po. So nakikita po ninyo, ayan ang mga decorations po diyan. So actually in my previous vlogs, meron po ako mga videos na nasa labas po tayo. Okay, nasa medyo malayo-layo kaysa dito. Ayan, tingnan nyo po, oh. So, Arellano was the architect. Tapos, pina-renovate po ito ng ilang milyon-milyon. Siyempre, bibigyan talaga ng NCCA ng budget. So, binigay po yung budget sa NCFA. Parang ganyan po, no? So, ito, subukan po natin dito sa main gate. So, para makita po natin. And then, let's try to see. Check the marker. Andyan po yung marker. Mamaya, paglabas natin, kung makapasok man tayo, ay kukuhanan natin siya from afar. So, ayan po, oh. Manila Metropolitan. Ito po yung kanyang historical marker. Dahil this is also a cultural heritage na rin po siya na site. Alright, it's another cultural heritage site. Siyempre, when you say Manila Metropolitan Theater, nandito po talaga yung art. So, National Historical Institute, NHI, dati po no 1988 pa iginawad ang ganitong honor para po dito sa Manila Metropolitan Theater. So, nagsimula bilang isang pambansang tanghalan ayon sa disenyo ni Arkitekto Juan Arellano. Pinasinayaan noong 1931. Naging tanghalan ng mga artistang Pilipino at banyaga. Nagpalabas ng mga opera, pageant at dulang Kastila at Ingles na isinalin sa Tagalog para sa mga Filipino noong ikalawang digmaang pandaigdigan. So, Second World War. Nasira ng bahagya noong 1945. O, nung bahagya lang naman pala. So, ang gumuhong gusali ay naging tirahan ng mga squatter at pinangalan ng Besa Boxing Arena. Ibinalik sa dating maringal na anyo noong 1978.
ng Komisyon ng Kalakhang, Maynila. Ayan. So imagine, ginawang tirahan ng mga squatters. Biruin mo, grabe pala yung ayan nga po, medyo may mga bulaklak, parang batik na disenyo. Ganyan. Tapos meron siyang ito parang antique gold. Yan. Yung kanyang mga columns po ay nilagyan ng antique gold. At nandito po, subukan natin. Good afternoon, sir. Ayan guys, ito na lang the best thing that we can do. Kunin ko na lang po yung mga pangalan na ganyan. Oo, yung isang manlililikha ng bayan na sa Samporonia Madanlo. Yan, taga Caraga, Davao Oriental. Mandaya Textile Weaving. Ganyan po ang textile weaving ng mga Mandaya. Tapos, dito po sa kabila. Ito si Amparo Mabanag. Isang manlilikha ng bayan din po. Taga Paracelis, Mountain Province. Gadang beadwork and embroidery. Look at the beadwork. Yan, gadang beadwork. So, an embroidery. Ito naman po is Marife Ganahon, taga Malay-Balay City, Bukidnon. So, yung kanyang art is Higaynon mat weaving. So, mat weaver po siya. Higaynon mat weaving. Ganyan. Alam ko po, sa ibang parte ng Pilipinas, meron din pong mat weaving. Oo, dati po, nung umuwi yung nanay ko sa Tacloban, okay, doon po may kakaibang klase ng mga recuerdo, ganyan pa po sila eh. O pwede mo palagyan ng pangalan mo, ganyan. O sa Aklan, okay, place naman po ng tatay ko, ganyan din. May gumagawa din po ng mga mats, pero iba po, walang kulay yung doon. Brown lang siya and beige ang kulay ng nasa Aklan. At saka pinya weaving. Ito po si Bundos, Farah. Manlilikha ng bayan din po, Tiboli brass casting. Lake Cebu, South Cotabato po siya. So, brass casting. Ayan yung kanyang kwintas ay brass. Yes. Ayan, ang ganda, no? Oo, nakikita niyo po ba yung babae doon? Yan. So, mga po yan. Tsaka dito, meron silang mga statues kasi na inilagay. Medyo maingay po dito dahil nasa tabi tayo ng kalsada. Ayan po. Ayan, talaga yung traffic ay nandiyan. So anyways, punta tayo doon. Okay, at iikutan natin siya. Okay, ikutan na lang natin siya at naulan. Oy, grabe, traffic na po eh. Traffic na ganitong oras. Anong oras na ba ito? Siguro mga 5 na. No? So, uwian time. Time to go home na po talaga. Ito si Barbara Ofong. Tiboli Textile Weaving, Lake Cebu, South Cotabato naman po yan. Okay, textile weaving. Dito, chanting. Tiboli chanting. Lake Cebu din po, chanting. So, kumakanta po yata. Ganyan. Okay, ikot lang tayo dito. Ikutan natin at grabe na. Oy, grabe ng traffic, no? Ganitong oras pa hindi tayo pumunta. Dahil anyway, oo, may susunduin po ako. Ayan. May nakabike eh. Dito dumaan, oh. Dito po dumaan. Ito sa gilid, harap po ng kalsada. Oo, siguro gate din po ito, no? Depende kung anong mga palabas. Sabi ng guard, nung daw, today is Friday, no? Noong Thursday, kahapon, meron daw pong concert for a cause. Okay, by the Rotary Club. So, well, iba yung pinuntahan natin kahapon. So, nakikita nyo po yan, grabe ang traffic ng Manila. This is really Manila Central. Ito po yung central na Manila. So, andyan po yung underpass. Gusto ka pong bumaba dyan, makakatawid ka po dun sa kabila. Okay, dun po sa kabila. So, kasi hindi po pwedeng tumawid sa daan dahil delikado. Ang sabi nga po, nakakamatay. Ayan, oh. At least, dito po sa likuran, ito naman po is likod, no? May nakikita po kayong mga figure ng women. Ayun po, oh. Teka, lapitan po natin. Ayan, Art Deco style ni Arellano.
1931. 1931 pa po eh. Okay. So kahit umuulan po, tuloy lang ang pagbablog ni Simply Jane. May mga tao. Ayan, ayan, ayan. Medyo lapitan natin ito. Meron pong mga parang leaves, banana leaves, and ano na mga design. Diyan po sa kanyang mga pillars, may protruding decors. O kasi art deco nga po, no? And then, ito po yung kanilang mga parang dancers. Opo, mga pwedeng Siamese dancers, no? Siamese dancers po ba yung mga yan? So, ano lang natin yan later on, no? Lalapitan po natin siya, ilalapit natin. So, ganyan. Okay, kasi it's indicating that this is a theater where dances are performed. Ganyan. So, nakita po natin doon sa sa kanyang marker. The marker that we saw, actually, nakita po natin doon sa marker na, ginawa pa palang squatters. Tahanan ng mga squatter nung after the war. So, nung 1978 lang ba yun? No? They actually decided to renovate. Kasi sayang naman po, it's a cultural heritage site. So, ayan. Malaki siya. I will try to check the area. Yes po, para may specifics tayo. Facts. Ayan. So, malapad din. Tingnan nyo po. Parang ganyan, ganyan, ganyan. Hanggang doon. Kumbaga, how many buildings? Pwede 4 to 5 buildings ang kasya. Parang isang SM na rin po. Inikot natin, 'di ba? Okay. So maganda syempre kasi I remember hindi lamang po sa time ni it was bought actually from GSIS. Kasi naging property na siya ng GSIS. So during the time of Pinoy, President Pinoy, okay, binigyan ng fund. Okay, yung NCF, basta National Commission o Cultural Fund, at binigyan ng budget para mabili po ito sa GSIS, at nangyari naman po. So right now, it is already in the ownership of NCCA or the National Commission on Culture and the Arts. So, yung NCCA po talaga, yung governing parang administrador, administrating body sa lahat po ng mga cultural centers of the Philippines, sa folk arts, I think. Okay, hindi ko lang sure kung including folk arts kasi it's also a theater. Parang ang last ko na narinig, yung folk arts theater naman po ay they are renting it out to a certain group, parang religious group. Ayan. So anyways, ayan, ito po ang central station kung saan tayo bumaba kanina. And this one is Arroceros Forest Park, the last lang of Manila, sabi daw po, no? At tingnan nyo naman po yung mga kahoy dyan, talagang centuries old na mga kahoy. Dahil they decided also, and they bought that also from GSIS. Because there were many trees that were preserved after the war. So, sayang din naman. So, they decided, okay, i-continue na lang nila na gawin siyang forest park. Okay, during the time of Mayor Isko, the Mayor of Manila, ex-Mayor of Manila na tumakbo as one candidate for presidency last elections. So actually, ayan, ang laki din ng mga ginawa niya para pagandahin ulit. Okay, wow, tingnan, no? Pagandahin ang Arroceros plus ang yung ating Met or Metropolitan Theater.
Manila Metropolitan Theater. So, napakagaganda, di ba? O, East Gate A, nakalagay po dyan. May restroom po doon. East Gate B. And this one here is the Central Station. Pizza here at Domino's Pizza. And a bottle of Coke. There's for dinner. Okay, enjoy your meal. Hi, hot sauce.